Isa na naman pong mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Sa pagkakataong ito, isang kontrobersyal na usapin ang namamagitan po sa mga Bitcoin maximalist at kay US President Donald Trump. At ang issue ay ito po ay ang kanyang panukala na isama hindi lang si Bitcoin kundi pati na rin si XRP at Ethereum sa strategic crypto reserve ng US. Ito po ay kinagalit ng maraming Bitcoin maximalist. Ngunit ipinagtanggol naman ng isang kilalang pro-XRP lawyer na si Ginoong Bill Morgan. Ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ayan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang proposisyon ni Pangulong Donald Trump para sa crypto reserve. Sa isang hindi inaasahang pahayag, sinabi ni Pangulong Donald Trump na gawing bahagi ng US Strategic Reserve hindi lang si Bitcoin kundi pati na rin ang iba pang cryptocurrencies tulad ni Ethereum at XRP. Para sa mga hindi pamilyar, ang Strategic Reserve ay isa po itong storage or reserve asset ng ibang bansa na ginagamit upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, lalo na po sa panahon ng krisis. Sa traditional na paraan, ang mga bansa ay may strategic reserves ng ginto at tsaka foreign currencies tulad po ng US dollar. Ngunit sa panukala ni Pangulong Trump, kasama na rito ang iba't ibang digital assets. Ngayon ay bakit naman po ikinagalit ito ng mga Bitcoin maximalist? Ang Bitcoin maximalist ay mga taong naniniwala na si Bitcoin lamang ang tunay na valuable cryptocurrency at hindi kailangan ng iba pang digital assets. Kaya naman nang marinig nila ang plano ni Pangulong Trump, agad silang tumutol. Isa sa mga pinaka-vocal na kritiko ay si Ginoong Peter Brandt, isang veteranong trader na nagsabing ang paninindigan ni Pangulong Trump ukol sa cryptocurrency ay greatly destroyed his credibility. Ibig sabihin, sa pananaw po ni Ginoong Brandt, nawala ang tiwala niya kay Pangulong Trump dahil sa pagpayag nitong isama ang iba pang crypto bukod kay Bitcoin sa US Government Reserve. Ganito rin ang naging sentimiento ni Tyler Winklevoss, ang co-founder ng Gemini, isang kilalang crypto exchange. Ayon sa kanya, wala siyang personal na galit sa XRP, Solana o Cardano. Pero hindi umano pumapasa ang mga ito sa pamantayan para maisama sa isang strategic reserve. Sa madaling salita, para sa mga Bitcoin maximalist, tanging Bitcoin lamang ang dapat maging bahagi ng US Crypto Reserve. Ngayon ay paano po pinagtanggol ni Ginoong Bill Morgan si Pangulong Donald Trump? Si Ginoong Bill Morgan ay isa po siyang pro-XRP lawyer. At hindi po niya pinalampas ang mga atake ng Bitcoin maximalist kay Pangulong Trump. Sa kanyang mga pahayag sa social media platform na X, dating Twitter, sinabi niya na dapat lamang pasalamatan ng crypto community si Pangulong Trump dahil sa kanyang pagsuporta sa digital assets. Ayon sa kanya, sa loob ng mahigit 8 taon, laging under attack ang crypto industry. Pero ngayon, may isang world leader na nagsusulong ng crypto innovation sa halip na sirain ito. Dagdag pa rito, itinama rin ni Ginoong Morgan ang maling impormasyon tungkol kay XRP. May ilan kasing nagsasabi na si XRP ay ginagawa lang out of thin air na para bang ito ay walang tunay na value. Sinagot ito ni Ginoong Morgan sa pagsasabing si XRP ay may finite supply. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta nalilikha. Sa katunayan, ang kabuang supply ni XRP ay unti-unting bumababa dahil sa transaction fees at ang escrow system na Ripple ang kumokontrol sa paglabas ng mga bagong XRP sa market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga crypto experts? Habang naglalaban ang mga opinyon ng mga Bitcoin maximalist at ang mga sumusuporta kay XRP at Ethereum, may ilang eksperto na nagsasabi ng mas neutral na solusyon.
Isa na po rito si Ginoong Brian Armstrong. Siya po ang CEO ng Coinbase. Sa halip na si Bitcoin lang ang maisama sa strategic reserve, sinabi niya ang isang market cap weighted index bilang alternatibo. Ibig sabihin, ang crypto reserve ay dapat nakabatay sa laki ng market ng bawat cryptocurrency imbis na isang digital asset lang ang pagtuunan ng pansin. Samantala, ang kilalang Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff ay hindi rin kumbinsido sa ideya ng isang crypto reserve. Bagamat naiintindihan niya kung bakit maaring isama si Bitcoin sa reserve, hindi raw niya makita ang dahilan kung bakit kailangang isama si XRP. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang mga Pinoy crypto trader o investor, mahalaga pong maunawaan natin ang epekto ng ganitong usapin. Una, kung maisasakatuparan po ang panukala ni Pangulong Trump, maaari itong magdala ng mas mataas na kumpiyansa sa cryptocurrency market, hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa ibang bansa. Mas maraming bansa ang maaaring mag-isip na magkaroon ng sarili nilang crypto reserve na posible pong magtulak ng mas mataas na demand at presyo ng mga digital assets tulad po ni Bitcoin, XRP at Ethereum. Pangalawa, ang pagkakaroon po ng isang crypto-friendly na leader tulad ni Pangulong Trump ay maaring humikayat ng mas maraming institutional na investors na pumasok sa crypto market. Kapag nangyari ito, maaring lumakas po ang adoption ng crypto sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama na po ang Pilipinas. Sa kabilang banda, kung mananaig po ang pananaw ng mga Bitcoin maximalist at mananatiling si Bitcoin lang ang kinikilala bilang digital reserve asset, maaaring magkaroon po ng limitadong oportunidad para sa iba pang cryptocurrencies. Kung ikaw ay isang XRP investor, maaaring magkaroon ito ng epekto sa long-term value ng iyong investment. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, dapat po nating pahalagahan ang anumang hakbang na magbibigay ng mas mataas na legitimacy sa cryptocurrency. Ang panukala ni Pangulong Trump ay isang malaking hakbang tungo sa pagkilala sa crypto bilang isang lehitimong bahagi ng financial system. Bagamat naiintindihan natin ang argumento ng mga Bitcoin maximalist, hindi rin natin maaring baliwalain ang halaga ng iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni XRP at Ethereum na may kanya-kanyang gamit at benepisyo. Ang mahalaga para sa atin bilang mga crypto investors at traders ay manatiling updated sa mga ganitong balita, suriin ang mga ito ng mabuti at magdesisyon batay sa ating sariling pagre-research at risk management strategy. Ang crypto market ay mabilis pong magbago, kaya dapat po tayong maging handa sa anumang posibleng epekto nito sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.